Yo guys, welcome to my vlog. May bablog ako para sa inyo. Para to sa mga siklista. May sasabihin ako sa inyo si Kaweto. Isang bagay na, teka lang, wag mo skip. Manood ka, may madidiscover ka. Bagay tungkol sa bisikleta na itinatago sa atin ng mga vlogger. At saka ng mga mismong tindahan or bike seller, bike companies and everything. Mahirap lang ako, kaya hindi ako makaka-purchase basta-basta ng isang set, piece by piece. Ngayon, ang ugali ko kasi sa bisikleta sa ngayon is mag-downgrade. Pasensya na kayo, gumagalaw eh. Hawak ko kasi yung cellphone. Okay, kaya magalaw. Iyon ba? Uintindihin yan, pang cosplay yan eh. Bike ang pag-uusapan natin. Alam nyo to, itong port na to, itong threaded port na to, everyone knows that this is a 700 by 1 and 1 port. Alam niyo ba na re-review ako review kasi nagbabasa, nagre-research din sa internet. Ngayon, sa mga bike shop, sa mga bike mechanics, tatanong din ako dyan. Sometimes kasi, pag nagtanong ko sa bike shop, although alam nilang pwede, sasabihin nila hindi. Para naman bumili ka sa kanila. O, diba? Kumikitang kabuhayan sila. But in reality, pwede. 27 by 1 and 1 port. A fork. Sabi nila, hindi daw pwede dito isalpak yung wheel set ng 26er. Even kapag ikaw ay nag-research sa internet, sa Google, dun sa mga sikat na mga nagre-reviews and everything, hindi daw po pwede. Ako na magsasabi sa inyo, katarantaduhan. Oo. Kasi, unang-una, ito wait lang, may kukunin ako. Wait lang. Ito, mapapansin ninyo, yung distance ng inner tube is 2 inches. Yung inside ng ng arm nung nung port ng 27 by 1 and 1 port. Yung inside niyan na space in between ay 2 inches. Ngayon, kapag ito sinalpakan mo ng gulong na 195, sasabit ka talaga sa ayaw mo sa gusto. Although for some reason, sabit ka lang talaga. Kasi sinubukan ko eh. Wait lang. Lalayo ko lang yung aking telepono. Yan. Pasensya nyo na madilim. Pero, ayusin ko. Wait lang. Ito, dilim ah. Kabila tayo. Kabila. Yan. Ito ay gulong na 27 by 1.50. Saan ba yun? Dito eh. Wait lang hanapin ko lang.
Ito. Yan. Yan, ha? Maigi. Kita nyo ba yan? Kita nyo ba yan? Kita nyo ba yan? Kung nakikita nyo yan, yan. 27.5 by 1.50. Wheel set to, ah. Yung iba nagsasabi hindi daw to pwedeng isalpak sa sa 27 1 and 1/4. Mga brad, katawan-taduan ulit 'yon. Siya nga naman, kung makakabili ka ng ganito na gulong 150, lalagyan mo sa 27.5 mo na wheel rim set. Siyempre, i-advise nila, bumili ka ng yung mga mamahalin na na fork, na pang 27.5, etc. etc. Kalokohan lang eh. Anak ng kamote. Saan ko ba ilalagay ito? Ka lang, ha? Papakita ko sa inyo na magkakasya yan. Wait lang, ha? Yan. Diba? Kino to? Port na 27 and 1 and 1/4. Gulong, isang buong gulong na 27.5 by 1.5 na lapad. Actually, Brad, pag sinalpak mo, unang-una mong problema, yung masikip itong port. I-test ko lang kapasok, ha? Para ma-shoot. Ngayon, pasok na siya. Sino may sabing hindi siya kasya? Kasya siya. Ang problema, hindi ka makakapaglagay ng rim brake or disc brake. Ang pinag-uusapan kasi is kung kakasya yung wheel set. Kasya literal kasya siya. Eto, hindi mo siya pwedeng kabitan lang ng ng disc brake kasi sasabit yung disc mo sa port. Yan, kung nakikita nyo yan. Pero yung distance dito, itong part na to, sa may tire at sa may port, itong part na to, kasya siya. Ang problema, hindi mo pa rin siya malalagyan ng kahit na hindi, actually may mahabang may mahabang yung C-brake na is either C-brake o kaya yung dual na dual na what do you call this, dual pivot na center pull. Kasi yun dyan. Kasi syempre kailangan pag nag rim brake ka, kailangan ang rim mo is pang rim brake. Huwag kang gagamit ng pang disc brake na rim. Especially yung para sa mga mahihirap lang to, hindi to para sa mga mayayaman. Para sa mga mahihirap na gusto magkaroon ng mapormang bisikleta, or kahit sabihin mong hindi maporma, basta gusto mong hanggang doon na talaga yung budget mo, wala tayong magagawa pero hanapan natin yan ng paraan. Sinasabi nilang hindi po pwede yan. So itong 27 by 1 and 1/4, pwede mo itong lagyan ng, tingnan nyo ha, sa sobrang itong pagitan na to, pagitan na ibabaw ng gulong saka yung ilalim ng ng fork tube. Kalimutan ko tawag dito basta yung ilalim ng fork saka yung ibabaw ng gulong. Malaki pa to, nasa pa ang diameter na ito. Hindi pala diameter, kasi ang diameter sa bilog ginagamit yon.
Aha. O, mga nasa 2 inches din. Nasa 2 inches din yung pagitan. So, yan. Itong pagitan nito, itong ilalim nito, saka yung ibabaw ng gulong ng 27.5 by 1.5, nasa 2 inches pa to. So, kung maglalagay ka dito ng rim na 700C or yung pang 29er na rim, tapos ang lapad ng gulong mo ay nasa nasa 1.5, kakasya pa rin. Huwag niyo sabihin hindi kasya, ha? Huwag niyo lokohin yung yung mga nagbebenta diyan. Huwag niyo lokohin, magsabi kayo ng totoo. Alam niyo kasi pag nagsabi kayo ng totoo sa mga buyer ninyo, mas matutuwa sila sa inyo at mas madadagdagan yung kliyente ninyo. Ngayon, kung magsisinungaling kayo at madidiscover nila na pwede pala, mas lalo kayo mawawalan ng kliyente. Kasi hindi kayo totoo sa mga kliyente niyo. Kailangan niyo maging totoo. Now, bakit ko ginagawa ito? Unang-una kasi, meron ako ditong batalya na na classic. Classic road bike siya na single speed. Mamaya papakita ko sa inyo. So, ang nakakabit doon ay port na 26. Ngayon, ang gusto kong mangyari, maglagay ng 27.5 na gulong doon sa classic na bike. So, ang option ko, dahil ang head tube noon 1 inch, ang kailangan ko threaded. So, kailangan ko na mas mahaba na port. So, pwede siya ito ay port ng Japanese bike. Common to sa Japanese bike. Ladies bike kung tawagin. Okay. Ito ay kagaya nga nasabi ko kanina, kasya yung 1.5. Hindi lang yon. Wait lang, saglit lang. Meron pa isa. Itong isa, wheel set ng, actually kinatay ko to dun sa isa kong bisikleta na 27.5, pero itong likod na gulong ay 1.75. Ang thickness nitong goma kapag fully inflate ay 1.75. Yung isa 1.5. Kita nyo ba yung pagitan? Hindi ko ito may sasalpak dito kasi malapad yung 135 yung lapad nung nung axle. Pero ito ang pinapoint ko. Kung mapapansin nyo yan, up ko sa inyo maigi saan ba yung camera ng cellphone? Ayan. Kung mapapansin ninyo, pag ikaw naglagay ng 1.75 na gulong dito sa sa 27 by 1 and 1 port na port, kapag ginamit mo to sa 1.75, 27.5 by 1.75 na tire, kasya pa rin to. Difference lang ay masyado na makipot yung distance ng gulong sa port. Nasa I think 5 mm na lang ito magkabilang side. Kaya nga kapag sinalpakan mo itong port na ito ng 1.95, sabit ka. Yung 1.75 kakasya pa to. Yan ang ibig sabihin. Papakita ko sa inyo yung batalyang sinasabi ko kanina.
Ito yung batalyang sinasabi ko kanina. Classic. Classic yan. Ang nakakabit dyan na port. Itong port na to ay 26L. Pang 26 na gulong talaga. 26 na rim. 26er na rim. Ilalagay dito. Mas maiksi ito ng kaunti. I think 1 inch lang yata iksi nito. Dun sa bago kong hawak kanina. Tapos ito yung sinasabi ko sa inyo na na dual pivot. Yan. Oh, nakikita nyo yan. Diba? Nasaan ba kasi lili? Asan ba kasi malinaw? Ayan o. Ito yung sinasabi ko sa inyo na dual pivot. Actually, hindi pa tapos eh. Hinihila yan dito, center pull yan. Pag hinila yan, kaklamp to. Nakalimutan ko ng klaseng brake to eh. Kung ano yung proper term sa brake na yan. So yung frame nya, yan. Classic frame. Classic frame yan. Na? Kung gusto mong gawing pixie, pwede maging pixie. Kung gusto mong gawing road bike, so yun siya. Gusto mong gawing road bike, yung batalya na yun po pwede. Kung gusto mong gawing single speed, pwede din. Kung gusto mong lagyan ng gear, pwede din. Nasa sayo kasi yan. Ngayon, kung paiirali mo yung katangahan mo, sunod ka sa uso, gaya-gaya ka sa uso, most likely siguro bago mo makuha yung gusto mong design ng bike, bubulol ako. Specification ng bike na gusto mo, magagastusan ka masyado. Tips sa mga nagbubuo ng bike. Ako unang-una may bisikleta ako, isang buo. Bumili ako ng budget bike. Normally ang budget bike ay 27.5 by 1.95 ang gulong. Pag bumili ka ng 26L, 1.95 pa rin yung gulong. Yung 29L, ganun din. 1 point something. Tip ko sa inyo, sabi nila, mahal kapag nagbuo ka ng bike kaysa sa bibili ka ng bike. Ako na mismo magsasabi sa inyo, sa tanda kong to, nagsimula ako sa BMX, sa lowrider, tapos ngayon nasa mountain bike ako. Gaano katagal na ako nagbabike? Sa akin, bike is life. Life is bike. Talagang bata pa ako nagbabike na ako. Bata pa ako nangangalikot ako ng bike. Masasabi ko sa inyo, hindi ako pro. Pero kung naghahanap kayo ng budget meal, huwag kayong magmadali. Mag-assemble kayo from scratch. Ibig sabihin, bumili kayo piece by piece. Tandaan nyo, ang pinakamahal na pyesa ng bisikleta ay batalya. Hindi gulong. Hindi drivetrain set, hindi group set.
Hindi yan ang mahal. Ang pinakamahal na pyesa ng bisikleta ay batalya. Ngayon, hindi nyo ba naobserbahan? Budget bike, hindi na ako magbabanggit ng syempre, ng brand. Magagalit yung may mga brand eh. Pero siguro naman, hindi naman kayo tanga, di ba? Na magkakamukha yung mga bisikleta. Magkakamukha yung design, magkakamukha yung batalya. Magkakamukha yung mga nakaprint. But in reality, isa lang yun. Oh. Niloloko nyo lang yung sarili ninyo. Huwag kayo tumingin sa brand. Bibili kayo ng bisikleta, huwag nyo tingnan yung brand name. O sa'yo, magdala kayo ng neodymium magnet. Kung naghahanap kayo ng bakal, naghahanap kayo ng aluminum, naghahanap kayo ng titanium, magdala kayo ng neodymium magnet pag bumili kayo ng bisikleta. Lalo kung buo bibiliin ninyo. Why? Yung ordinary magnet, didikit lang yon sa bakal. Sa neodymium, sa alloy hindi. Ngayon, normally ang alloy, may halo. Hindi naman kasi yan pure na alloy. Kasi yung pure na alloy yan, ang lambot niyan. Hindi may mahuhulma na bisikleta. Sabi ko nga sa inyo, huwag kayong tanga. Huwag niyong gawin tanga sa sarili nyo, lalo sa pamimili ng bisikleta. Ang unang-una niyong hahanapin sa bisikleta, hindi features. Kasi pag inuna niyo features, delikado buhay nyo. Why? Ang ganda ng bisikleta. Mamahalin ng pyesa, ang gaganda. Features yon. Ang hanapin nyo, matibay. Kasi tandaan mo, dalawa lang ang gulong yan, tapos binabalance mo yan. Eh, paano kung hindi ka pa ganun ka husay mag-balance? Oh. Wow, carbon. Nabali. Marami na kayo napapanood, di ba? Carbon, Lodi. Tapos nagkaroon ng biglang bump. Point. Punit si carbon. May mga depende kasi yan sa pinaggagamitan. Kung gagamitin mo lang as an everyday use, ang bakal mabigat. Pero pag nasanay ka doon, magaan. Useless yung bigat nun. Natural, kung mga ngawewa ka, gagamitin mo sa competition or laging mabilisan ng takbo mo, might as well mag-purchase ka ng ng magaan. Kailangan mo yun eh. Baguhan ka, nasa sayo pa rin naman kasi. Kaya na ito kasi, itong vlog na to, it's all about the fork. It's all about this kind of pork na dinidisregard ng mga yayamanin. Oh. This is the 27.5 na threaded. May threadless nito na 1 inch. Pricey nga lang. Mayroon din threaded na oversize. Pricey din. Baliktaran ng presyo nun. Kung ito, less expensive yung 1 inch na alam ko ito yung tinatawag na pork tube eh. Kung itong 1 inch na to na may thread, mas mahal yung threadless. Doon naman sa common na oversize na threadless, mas mahal yung may thread. Mayroon nun. At huwag kayong maniniwala sa sinasabi ng mga bike shop na wala. Yung sinasabi ng internet na wala. Meron nun. Kaya nga payo sa inyo, kung nagmamadali kayo at meron kayo enough budget, bumili na kayo. Pero kung wala kayong enough budget, huwag ka magmadali. Kasi pag nagmadali ka, ang makukuha mong pyesa, puro pangit. Pangit na, hindi pa matibay. May mga nagbebenta ng parts sa social media, sa mga online online market. May mga nagbebenta ng parts dyan ng bike na premium class, genuine, in a less expensive way.
Depende yun sa klase. Yung isang klase kasi na nagbebenta is it's either may bago siyang pyesa or need niya magpalit ng pyesa. Napapangitan siya kahit genuine na yung pyesa. Yung isa naman, kailangan niya ng pera. It's an emergency, kaya kahit napakamahal nun, ibebenta niya yun mas murang halaga. Para lang masalba. Para lang mabilis pumasok sa kanya pera. Ayun yon. Medyo matagal yon kung aantayin mo. Pero kung matyaga ka naman, wala masama magantay. Malay mo, makatsyempo ka. Oh. Kasi meron akong tropang bike mechanic. Although, sumalangit na kasi siya. Pero siya mismo nagkukwento. Yung dati niyang pinapasukan, ang mga ginagawa nila doon, puro mga bisikleta ng mayayaman. Ang kliyente nila, puro mayayaman. So, ibig sabihin, alam naman natin yung mayayaman pag bumili ng bike, pangyabang eh. So, mayabang na yung bisikleta, hindi pa siya makukontento, magpapalit pa rin. Yung pinagpalitan, sometimes iniiwan sa shop. Doon na yun. Para sa kanila, junk na yun eh. Tapon na eh. So, iwan na yun dyan sa ano. Yung iba naman, inuwi, binibenta online, half the price, or bagsak presyo. Pag na-tsempohan mo yun, bingo ka. Panalo ka. O, meron kang mamahaling pyesa na nabili mo lang sa murang halaga. Ganun yun. Yun ay kung hindi ka nagmamadali at wala kang sapat na budget. 27 by 1 1/4 threaded port. Tandaan nyo, kasya dito ang 26, 27.5 at saka 29L. Basta ang lapad ng gulong, maximum na lapad ng gulong is 1.75. Mas manipis, much better. Kung maglalagay, tandaan nyo lang din ulit, yung 27.5 at saka 26 hairs, hindi siya suitable lagyan ng brake. This brake, with discretion sa clip brake or yung pivoted type na brake, yung sinasalpak dito yung yung sento ng brake. Kalimutan kasi kung ang tawag dun eh. Basta yun na yun. Basta yung sinasalpak dito. Meron kasi noon na may isang klase kasi na ganung brake na mahaba yung kamay. So yung iba usually C-brake eh. Meron nun na yung pang racer, maliliit lang talaga yon. Meron nun mahaba, as in mahaba yung kamay niya. Mahaba. Ako ba nakakita yun? Sa hindi ko na, Zito brand na brake. Doon ko nakakita yun eh. Wait lang. Any kind of brake na mayroong basta ang style niya parang sa C-brake kasi yun nga yung gitna niya dito nakasalpak. Basta hanapin niyo yung mahaba kamay, tapos ginagamit yun sa mga rim brake. Yung kailangan mo lang syempre na rim nagagamitin pang rim brake. Huwag yung gagamit nung budget meal na rim na common natin nakikita sa mga mountain bike ngayon. I'm not sure kasi hindi ko pa nasubukan ipitin yun eh. Kung pwede siyang kung pwede siyang yung ganito ba? Ayan yung ganitong klaseng rim. Ito 27.5 pang 27.5 na gulong to eh. Basta ito ay budget rim, common sa budget bike na MTB. Kung ganitong rim yung gamit mo,
Hindi nga kasi ito pwedeng ipitin ng kasi gagamitin mo as rim brake. Hindi ito biseable. Kasi hindi naman yung gilid nito hindi naman ganun kakapal. Di katulad ng mga nasa rim brake. Kaya yan. Yan lang muna sa ngayon. Ako yung tipo ng siklista na hindi ako sunod sa uso eh. Mas gusto ko yung old style. Not entirely na classic. Pero kung magagawa ko i-downgrade yung isang already upgraded na bike, gusto ko i-downgrade eh. Meron nga dito yung tulad nun, yung MTB ko na budget bike. Normally ang port nun ay yung may shock. Naghahanap ako ng oversize nito. Ganitong klaseng fork na rigid fork, pero ang fork tube ay oversized na threadless. Tapos ganito yung itsura niya. Kasing ganito. Alam ko meron. Kaso matagal na ako naghahanap, wala pa rin ako na-encounter. Kasi ang plano ko, magsalpak ng ganitong style ng fork sa budget MTB frame, which is naka-oversize lahat. Yun. Pag nagawa ko to, pag nag-assemble pala ako, yan, magbablog ulit ako. Pag nag-assemble ako, papakita ko sa inyo na walang imposible basta gusto mo. Medyo matatagalan nga lang yun kasi iniipon ko pa yung pyesa. Okay. That will be all for now. Pasensya na kayo, mahaba yung kwento ko. Ilang minuto ba inabot? Weh, 32 minutes. Grabe, ang tagal ko magkwento. Okay, sana may natutunan kayo. Leave the comment na lang kung gusto niyo mag-comment. Kung gusto niyo magpa-imbento. Actually, lahat ng pyesa na gagamitin ko, hindi ko kakatayin to the point na yung sabihin mo na katay to the point na ito paiiksiin yung babawasan mo to, ganito po babawasan mo, puputulin mo siya tapos weldingin mo para magamit mo sa sa 26ers or para sumakto siya sa 26ers or sa 24. Meron kasi nito pang 20 na yung length niya pang talaga pang 20. Kasi yan sa aking opinion kung gumawa sila ng 20, normally yung gulong nga, yung common na gulong kasi is 12, 16, 20, 26, 27.5, 29, 700C. Yun yung mga common na na sizes ng gulong na alam natin na nasa market kasi nila nasa market. Pero kung iisipin nyo, bakit mayroong 24, bakit may gulong na 22? Ewan ko kung sino sa inyo naka-encounter ng 22, pero ako naka-encounter na ako nasa Japanese bike yon. So kung may mga ganong klaseng sizes ng gulong, ibig sabihin may mga parts ng bike na suitable para sa ganong klase ng size. It's either limited na nga lang, mahirap na hanapin. Kung tawagin nila ay NOS, New Old Stock, di ba? Meron kayo, basta yun lang hindi ko gagawin. Kakatayin ko yung pyesa para lang ma-modify, para lang masunod yung kagustuhan ko. Kasi kapag ginawa ko yun, disgrasya aabutin ko. Basta yan. Sa susunod na vlog, papakita ko sa inyo paano ko
i-downgrade yung isang already upgraded na maganda ng klaseng bisikleta. That will be all for now. See you next time.